Buenas noches mga amigos, mga amigas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon sa kasalukuyan ay -15 para alas 8. Ngayon po ay hating gabi na dito sa ating bansa sa Pilipinas. At dyan naman po sa ating mga tagatangkilik ng ating YouTube channel sa kabilang sulok ng ating daigdig ay nagsisimula pa lamang sumikat ang araw. So magandang araw po sa inyong lahat at ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol dito sa ano ba ang ibig sabihin talaga nitong culpable violation of the Constitution at in relation to the refusal of the Vice President to take her oath before a legislative committee conducting an investigation in aid of legislation. Okay, so kasi nabanggit ko itong brought out ko tong topic na to sapagkat kagabi bago ako matulog ay napanood ko tong isang panayam kay Erwin Tulfo na kung saan natanong siya ng reporter na kung ang pagtanggi ba ng ating Vice Presidente na sumumpa no, sa harapan ng isang legislative committee ay maituturing bang culpable violation of the Constitution. At ang tahasang sagot ng kongresistang si Erwin Tulfo ay pwedeng gawing basihan ang pagtanggi ng Vice Presidente na manumpa sa harapan ng isang legislative committee at ito ay may ituturing na culpable violation of the Constitution. So yun ang legal stand ni Erwin Tulfo. So sa kalaman ng nakakarami, lalo na yung mga nandyan sa ibang bansa, si Erwin Tulfo ay isang kongresista representing CIS Party List Group dyan sa ating House of Representatives. Okay, so napunta din ako, napadpad ako dito sa isang YouTube channel at pinanood ko sapagkat ang bungad niya doon sa kanyang video ay pinupunan niya yung interview nitong si Erwin Tulfo at lalong-lalo na yung naging kasagutan nito as to whether or not the statement or the refusal of the Vice President to take her oath is considered as a culpable violation of the Constitution. At ang sabi nitong vlogger lawyer na to ay yung pagtanggi sa pagsumpa sa harapan ng legislative body ay hindi maituturing na isang ground or isang dahilan para makonsider to as a culpable violation of the Constitution. So hindi ka pwede magreklamo ng impeachment kung ito ang iyong magiging basihan. So nasabihan tuloy si Erwin Tulfo na ang utak ay parang maikukumpara sa isang bulalo at mahina daw ang isipan at bobo itong si Erwin at nanadamay pa tuloy yung mga Tulfo brothers na lahat daw sila ay bobo. So, opinion niya yun. So, let us set that aside. Pag-usapan natin yung legal na aspeto ng pagtanggi ng ating Vice Presidente na manumpa at yung connection nito sa culpable violation of the Constitution. So, ang culpable violation of the Constitution is napakalawak na usapin nito. This is a very broad legal term na kadalasan ay ginagamit na isang dahilan, isang ground for the preparation and the filing of an impeachment complaint dyan sa ating House of Representatives. So, culpable violation of the Constitution refers to the deliberate and wrongful breach of the fundamental law of the land. This is a very serious offense because it undermines the legal principles and other laws of the land upon which our nation is built. It violates the legal principles on democracy, the legal principles on human rights, and the legal principles on separation of powers. So kaya may separation of powers between the executive, yung ating Office of the Vice President, the Office of the President, and other departments, yan po yung mga ehekutibo. At ang other branch pa ay yung hudikatura, yung Supreme Court and the other lower courts. At yung pangatlo nga, itong lehislatura, itong ating Kongreso. So may kanya-kanyang constitutional duties yan na dapat nilang i-perform. Kapag ang isang miyembro ng isang departamento ng ating pamahalaan ay tumangging makipag-cooperate. No, like for instance, in this case, the legislative department is performing its constitutional duties
no, to exercise its power of the purse and the oversight power. Kaya nga tinawag ang bawat head ng executive department upang malaman ng legislative department kung ito bang mga pondong ipinagkatiwala sa inyo ng taong bayan ay ginasta nyo ng naaayon sa General Appropriations Act at i-justify ninyo kung saan napunta ang pera. The refusal of the head of the agency or the department to cooperate with the legislative department at kung ikaw ay tatangging manumpa bago magsimula ang isang legislative inquiry, ito ay maituturing na culpable violation of the Constitution. Bakit? Sapagkat ang lahat ng public officials, whether you are elective or appointed, ay may pinipirmahan at may sinusumpa ang tungkulin. Ito yung tinatawag na oath of office. Bago ka mag-umpisa ng iyong katungkulan bilang public official, merong oath of office. At dito sa oath of office na to, malinaw na sinasabi ng ating batas na ang public official ay dapat mag-uphold at sa lahat ng oras ay depensahan ang ating saligang batas. At ang pagtanggi o refusal na cooperate sa isang departamento ng ating pamahalaan ay may consider na isang betrayal of public trust or culpable violation of the Constitution. Dahil ang ating mga public officials, they are always expected by the public, by the people, to be transparent at all times, and they are always accountable to the people. And the refusal to cooperate with the legislative body conducting an inquiry on how the budget, the money of the people were spent at hindi mo ma-justify, and then you refuse to take an oath before the start of the legislative inquiry regarding the people's money, that would be a betrayal of public trust. Hindi ka transparent eh. Accountable ka sa taong bayan. Tapos ang ginawa mo, tumanggi kang sumumpa. And that will erode public trust. Di ba? So, that is considered as a culpable violation of the Constitution. Pangatlo, nagkakaroon ng obstruction of justice, obstruction of the principles of justice. Asan ang hustisya? Kung ikaw ay tatangging makipag-cooperate sa legislative department upang ipahayag sa kanila kung saan napunta ang pondong ipinagkatiwala sa iyo ng taong bayan. Nasaan ang hustisya? Nasaan ang accountability and transparency? Nasaan na yung iyong sinumpaang tungkulin na kung saan sinasabi mo na you will always uphold and defend the Constitution? Nasaan na? Parte yan ng oath of office mo na lagi mong susuportahan, didepensahan ang ating saligang batas. Pero nung ikaw ay pinatawag ng ating Kongreso, in particular yung Oversight Committee, yung ating Appropriation Committee, yung ating Quad Committee sa ating House of Representatives, hindi ka nagbigay ng iyong kooperasyon. Pagkos tinanggihan mo pang manumpa bago mag-umpisa ang isang legislative inquiry. So ilan ang violation? Violation of the Constitution as to the matter of betrayal of public trust and the culpable violation of the Constitution. Yun lahat ay mga grounds for the filing of an impeachment complaint. So mukhang hindi tama na kung sasabihin ng isang vlogger at lawyer at the same time na ang isang pagtanggi sa panunumpa o pagtanggi sa pagsumpa sa harapan ng isang legislative body ay hindi makukonsider na culpable violation of the Constitution. So kasi kapag ikaw ay nag-i-interpret ng isang batas, hindi lamang dapat ang abogado ay umasa sa letra ng batas. Bagkus dapat busisiin mo at magkaroon ka ng malalim na kaalaman tungkol sa spirit of the law. Not only the letters of the law, but you need to find out the spirit of the law and the historical precedents of that particular law or provisions of the Constitution.
dapat intindihin mo, was there any violation or culpable violation of the Constitution? Hindi ba nagko-contravene yung ginawang aksyon, ginawang yung ginawang mga aksyon nitong Vice Presidente, yung pagtanggi niyang sumumpa sa harapan ng isang legislative inquiry? Hindi ba yan kontrapelo doon sa mga legal principles of democracy? Hindi ba yan kontrapelo sa principles of human rights? Hindi ba yan kontrapelo sa principles of separation of powers? Yung refusal mo to take an oath, yung refusal mo to cooperate with the legislative department. Asan ng hustisya? Asan ng public accountability? Asan ng transparency? Asan ng pagdepensa at pag-uphold sa ating saligang batas? Kayo po ang humusga kung walang violation o walang culpable violation of the Constitution on the basis of the refusal of the Vice President to take her oath before the start of the legislative inquiry sa ating House of Representatives. So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Marami pong salamat sa inyong lahat.